pa akong sakali. Gusto mo lang magbakasyon eh. Dinamay mo pa ako. Nakakaloka ka. Ikaw tungtubong dumagiti, no? Alam mo naman pumunta ako doon na mag-isa. Maliligaw pa ako niyan kung sakasakali. Sige na nga, pero saka na lang yan. Hindi ko pa ang sugat mag-travel ngayon eh. Ay, talaga ba? So, paano si Eman? Gaya nga ng sinabi ko, titisin ko na lang muna tong long distance relationship namin. Ay, nga pala ba? Bago ko makalimutan. Eto, bayad ko yun sa upa ngayong buwan. Uy, thank you ah. Mabuti ka pa palaging on time yung bayad. Samantala, yung isa nating border dyan, madedelay pa daw ng 1 week. Naku, ako pa ba? Hindi ako malilate sa bayad sa iyo, no? Marami kaya akong datong. Ang yaman mo naman. Mapapasana all ka na lang talaga. Ay nako, sa ating dalawa, ikaw kaya itong mas maganda ang buhay. At least hindi mo na kailangan umupa. Kasi sa'yo pinaubayan ng kapatid mo tong bahay na to. Yun na nga eh. Pinaubaya lang sa akin, pero hindi naman sa akin itong bahay na to. Maswerte ka pa rin. Kasi hindi mo na kailangan umupa. Pero mas lalo akong suswertehin kung magbabayad sa oras lahat ang borders natin. Kalma, yung wrinkles mo. Kumain na nga lang tayo. Lalamig na tong pizza eh. Noong mga panahon yun ay natutuwa ako kasi hindi ako pinagalitan ni Mimi. Kasi normally ay kontrabila talaga siya pagdating sa usapang pag-ibig. At palagi niya ako sinisermonahan kapag nade-depress ako dahil wala akong love life. Pero sa halip na magalit si Mimi noong araw na yun ay tinanggap pa niya na may jowa na ako. Pero siyempre, binalaan ako ni Mimi na mag-ingat pa rin daw ako kasi marami daw mga manloloko sa paligid. Lalo na sa dating app ko lamang nakilala si Emma. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay napaisip din ako sa mga sinabi ni Mimi. Kasi paano kung tama siya? Paano kung pinapahulog lamang pala ako ni Emma sa bibag niya? Paano kung laro-laro lang ang lahat ng ito at wala naman talagang balak si Emma na seryosohin ako? Paano kung ginagamit lang pala ako ni Emma? Bilang isang bakla ay hindi ko maiwasang pag-isip ng gano'n. Kasi may mga kwento na maraming bakla ang mga niloloko lang ng mga lalaki para sa pera. Pero habang tumatagal ang mga pag-uusap at chat namin ni Emma, mas lalo niyang napatunayan sa akin na seryoso siya. At hindi niya ako gagamitin at sasaktan isang aklang katulad ko. Tuwing lalabas ako ay palagi niya akong pinaparalakhanan na magsingat. Tapos ay palagi niya akong kinukumusta. At lagi din niyang sinasabi sa akin na kumain daw ako sa tamang oras. Alam ng Diyos kung gaano katagal kong ipinagdasal na magkaroon ng boyfriend at sa tingin ko si Emma na nga ang sagot sa lahat ng mga panalangin ko. Grabe. Kinikilig talaga ako tuwing nag-uusap kami ni Emma. Habang tumatagal ang mga pag-uusap namin ay mas marami pa akong natutunan tungkol sa kanya. Napagalaman ko na sa Bacolod para siya nagtatrabaho ngayon bilang call center agent at nakikita na lamang siya sa bahay ng pamilya niya. Nalaman ko rin na 4 sila na magkakapatid na madalas mag-away ang nanay at tatay niya dahil daw sa pagiging babaero ng tatay niya. Hindi ko pong maiwasang malungkot noong sinabi sa akin ni Emma niyo. Pero siyempre bilang isang supportive na jowa ay ginagawa ko ang best ko para iparamdam kay Emma na hindi po siya nag-iisa. Gusto ko na palaging maramdaman ni Emma na nandito lamang ako para sa kanya na maaari niya akong sandalan sa mga panahong nahihirapan siya at napapagod na siya sa buhay. Ay, nako, Papa Dudut. Talaga akong nasa isang fairy tale noong mga panahong yun. Parang ako yung bida at si Emma ng aking Prince Charming. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero tulad ng karamihan sa mga fairy tale, siyempre may mga dark moments din. Dumating ang araw na palagi na namang umiiyak si Emma tuwing nagtatawagan kami. Napag-alaman niya kasi na hindi lang pala yung tatay niya yung may kabit. Sorry. Oo nga pala. Hindi ka pa rin pala nakaka-move on. Kailan na nga lang ako ng cellphone mo. Bakit? Anong gagawin mo? Bukas na i-release yung sahod namin. At malamang nasa email ko na yung payslip ko. Gusto ko lang malaman kung magkano yung matatanggap ko bukas.
O sige, eto. Pero email lang ah. Kaloka ka? Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko dito sa cellphone mo? Hindi ko naman itatakbo to. Maglalagin nga lang ako sa email ko. Ah, tama ka. Wala ka nga talagang kasalanan. Sana mapatawad mo pa ako. Pagkagawa pa naman natin ito ng paraan, di ba? I'm so sorry. Nagintitin ako na hindi kita na ipagtanggol kay Mimi. I love you so much. Mahal na mahal pa rin kita. Sana naman intindihin mo ko. Pinalabas ka na ninanakawan mo ko. Pero ang totoo niya, siya pala mismo yung nagnanakaw ng mga gamit at pera ko dahil nalulung si Kasugal. Pareho lang tayo pinaruan at niloko ni Mimi. Jowa? Ibig bang sabihin nun, nakikipagbalikan ka na sa akin? Ang kapal na mukha mo? Hoy, Eman, in case nakakalimutan mo, ako ang nagdala sa'yo dito sa Manila. Kung hindi dahil sa akin, nagdedepress ka pa rin hanggang ngayon doon sa Bacolod. Paano mo ako nagagawa ipagtabuhay na lang ng basta-basta? Minahal mo ba talaga ako? Hiningi na ako ng bayad sa kuryente at tubig sa Makalawa. Sa kwarto namin, baka kung ano pa ang masabi ko sa'yo. Sakit, nangihimasok ka na sa buhay ng may buhay. Paano lang naman malaman mo? Hindi ako naiinggit sa'yo. Lahat ng mga sinasabi ko sa'yo ay base lang sa mga nakikita ko. At base sa nakikita ko, hindi makakabuti sa'yo ang lalaking yon. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hoy! Saan ka pupunta? Babalik na ako sa kwarto namin. Baka kung ano pa ang masabi ko sa'yo. Galit na galit ako kay Mimi ng mga panahong yon, Papadudot, kasi pakiramdam ko ay sobra na siyang nangihimasok sa personal na buhay ko. Nainis ako noong bastusin niya si Emma ng harap-harapan. Noong araw na yon ay pumasok agad ako sa kwarto at naabutan ko si Emma na umiyak. Dinamayan ko siya at ako na rin mismo ang humingi ng tawad sa ginawa ni Mimi. Naawa ko kay Eman kasi kahit na nagbunga yung mga pagsusumikap niya sa paghahanap ng trabaho ay hindi yun nakita ni Mimi kasi patuloy na naniniwala si Mimi na ginagamit at piniperahan lamang ako ni Eman. Hindi rin kami nagsibuan ni Mimi ng ilang linggo. Pinakausap ko na lamang siya tuwing kailangan ko ng magbayad ng renta, pero maliban doon ay tahimik na lamang ako kasi ayoko na ng gulo. Yung pananahimik ko at hindi pag-ibo kay Mimi ay parang paraan ko para ipakita sa kanya na hindi ko gusto ang ginawa niya. At si Mimi naman ay hindi na rin ako pinapansin at siguro yun din ang paraan niya para iparating sa akin na pinaninindigan niya ang hinala niyang niloloko lamang ako ni Emma. Sa totoo lang ay sobra akong nasaktan noon kasi maayos ang relasyon namin ni Mimi bilang magkaibigan tapos ay biglang nagbago ang lahat ng pumasok si Eman sa buhay ko. Pero sa kabila ng lahat ay mas pinipili ko pa rin ipagtanggol at kampihan si Eman. Kasi siya na ang magiging partner ko habang buhay. Ang totoo niyan ay gusto ko na sanang umuwi sa bahay ni Mimi para makapagsimula kami ni Eman ang panibagong buhay. Pero hindi rin gano'ng kadaling iwanan yung bahay. Mas mura kasi ang upa sa bahay ni Mimi kumpara sa ibang mga paupahan dito sa Metro Manila. Oo, may pera naman ako, pero naisip ko na kung titiisin ko na lamang ang sitwasyon ay mas makakapag-ipon kami ni Eman para sa kinabukasan namin. Tinayuhan ko na lamang si Eman na iwasan mo